Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Araw po sa ating lahat. Welcome po sa araw-araw na pagpapala. Hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Ako pala si Pastor Charlie Dacotanan, ang makasama nyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we thank you once again, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng salita. Lord, we entrust into your hands, O Lord, ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito ng salita, O Diyos. Pagpalaan niyo rin po lahat na nakatune in sa oras na ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, we thank you. Holy Spirit, we thank you. You are a great teacher sa mga oras na ito, O God. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. So, napakasarap po na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya mapalad po kayo ngayon na nakatune in sa mga oras na ito upang tumanggap ng pagpapala ng salita ng Panginoon. Okay, so pupunta na po tayo sa ating pag-aaralan sa oras na ito. So, makikita po natin sa Luke chapter 19, verse 10. So, open your Bible at basahin po natin. Sabi dito, "For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost." Tagalog, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Tayo magpasalamat kay Lord muli. Lord, thank you sa iyong salita na aming pag-aaralan muli, Panginoon. Maluwalhati ka, may taas ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nais ko pong i-share sa oras na ito is about why Jesus came into the world. Bakit naparito ang Panginoong Hesus sa sanlibutan ito? So, yun po yung nais kong ibahagi sa oras na ito. So, sabi nga, Jesus came into the world for several reasons according to the Bible. So, ang Panginoong Hesus naparito sa sanlibutan sa mga ilang kadahilanan. So, mayroong dahilan bakit naparito ang ating Panginoon. So, ang ating Panginoon ay the God, siya ang Diyos na may mga dahilan. Okay? So, mayroon siyang mga reason bakit siya ay naparito sa sanlibutan ito. Amen? So, yun po ang aking nais ibahagi sa mga oras na ito. So, I would like to, nais ko pong magbigay ng 5 major reasons. So, initial pa lang po ito. So, 5. Bibilisan ko lang po. So, some reason why Jesus Christ came into the world. So, anong kadahilanan? Ano ang purpose? Bakit si Jesus naparito sa sanlibutan? So, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. So, ay nais ko pong ibigay sa inyo ang 5 major reasons. So, initial pa lang po ito na ibibigay ko po sa inyo. So, number 1 sa ating foundation verse, very clear, na sabi dito, ang dahilan bakit si Jesus ay naparito sa sanlibutan, first is to seek and to save that which was lost. Amen? To seek and to save. Upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Amen? So meaning, lahat ng mga sinners, lahat ng mga makasalanan. So yan ang dahilan bakit si Jesus ay naparito sa sanlibutan para tayo hanapin, iligtas ang mga nawawala o mga makasalanan. So, sino po ba yung mga nawawala? Sino po ba yung mga makasalanan? So, sabi po ng Bible, lahat tayo makasalanan. Romans 3 verse 10, sabi ron, "No one righteous, no not one." Walang matuwid, wala kahit isa. All of us, lahat tayo, may makasalanan. At hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Romans 3 verse 23. Sinasabi roon, lahat tayo ay nagkasala at walang sinuman nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? So, yun ang dahilan bakit naparito si Jesus. To seek and to save that which was lost. Tayo lahat ay mga nawawala o mga makasalanan. Okay? So, yun po ang dahilan kaya siya naparito. Malinaw po sa ating foundation verse. Jesus came to seek and to save that which was lost. So, all of us, tayo lahat ay mga makasalanan. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, ang sabi roon, "It is stated, this is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners,
So si Yesu Kristo na parito sa sanlibutan ito upang iligtas tayong mga makasalanan. Kasi mahal niya tayong mga makasalanan. Ayaw niya isa man mapunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang dagat-dagatang apoy po ay hindi biro-biroan. Sino man mapunta roon ay hindi na po makakalis. Okay? Yung pong tinatawag na eternal death o eternal punishment. Sabi nga sa Tagalog, sa 1 Timothy 1:15, totoo ang pahayag na ito na dapat paniwalaan ng lahat si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan ito upang iligtas ang mga makasalanan. At ang sabi ng Apostol Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Okay? So, sabi ni Paul, kasi si Pablo isang taong persecutor po yan. Kung titingnan niyo po yung background ni Apostle Paul sa book of Acts chapter 9. So kung babasahin niyo pong buong chapter 9, nandiyan po yung background ni Paul. So kung elaborate natin yan, napakalawak, kaso kulang tayo sa oras. So meaning si Paul po ay isa pong mamamatay tao. Kaya sabi niya siyang pinakamasama sa lahat, okay, ng mga makasalanan. So yun po ang dahilan kaya si Jesus na parito. So Jesus came to offer salvation and redemption to humanity by Christ sacrificing Himself on the cross for the forgiveness of sins. Okay? So si Kristo ay naparito sa sanlibutan ito. Okay? Upang mag-offer ng kaligtasan at pagtubos sa buong sangkatauhan sa pamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili sa krus para sa kipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kagaya po ngayon, malapit na naman po yung mahal na araw. Okay? Sineselebrate, ginugunita ng buong sangkatauhan ang pagparito ni Jesus. Okay? Para sa tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. So yan po ang unang dahilan. Bakit siya'y naparito sa sanlibutan ito? Amen? To seek and to save that which was lost. So purihin ng Diyos. Pangalawa na dahilan, bakit naparito si Jesus sa sanlibutan? To give us eternal life. Para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. John 5:24 sabi ron, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death unto life. Amen? So pagkatanda ninyo ito, nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sa halip. Inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Amen? So naparito siya para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya at pagtanggap natin kay Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin, mararanasan natin ang buhay na walang hanggan. John 3:36 sabi ron, he who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Okay? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, yun ang dahilan kaya naparito si Jesus, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po ay makakamtan lamang kay Jesus. Wala po sa mga material things, wala dito sa mundong ito. Jesus lang po ang magbibigay ng eternal life. Third reason why Jesus came into the world is to reveal God's love to mankind. Upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa buong sangkatauhan. John 3:16, kabisado na po natin, famously declares, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. So makikita natin dito how God loves us. Paano tayo kamahal ng Diyos. Amen? Matindi ang pagmamahal na ito. Jesus came to demonstrate God's immense love for humanity by offering Himself as a sacrifice. Pag sinabing immense, that means supremely good. Ganun katindi yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Romans 5:8 sabi ron, but God demonstrated His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Amen? So si Jesus namatay para sa iyo, para sa akin, sa naparito, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Okay, so yun po ang kabutihan ng ating Panginoon. Number 4,
na dahilan bakit si Jesus naparito sa sanlibutan to preach the gospel, upang ipangaral ang ebanghelyo. Okay? So Jesus came to preach the good news of the kingdom of God, and to call people to repentance. So siya naparito sa sanlibutan upang ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos at tawagin ng mga tao na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Amen? Yun ang dahilan. In Mark chapter 1 verse 38, very clear, sabi dyan, Jesus said, "Let us go into the next towns, that I may preach there also, because for their purpose I have come to comfort." Okay? Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang mangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. So yan ang dahilan kaya pagparito ni Jesus upang ipangaral ang ebanghelyo. Okay? But ang tanong, what is the good news about Jesus? Okay? What is the good news? Ano ba yung mabuting balita? Ang mabuting balita, first is Jesus Christ's birth. Si Yesu Kristo ay pinanganak. Okay? And the second, Jesus Christ's death, ang kamatayan ni Kristo Jesus. And the third, Jesus Christ's resurrection. That's the good news. So we need to preach the gospel. Kung paano nangaral si Jesus Christ ng ebanghelyo, tayo rin po na mga tumanggap kay Kristo, we need to preach the gospel. Preach the gospel. Jesus' birth, Jesus' death, and Jesus' resurrection. Amen? So yun po ang ibig sabihin ng gospel. That's the good news. Amen? Yung kapanganakan ni Jesus, yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at ang kanyang muling pagkabuhay. And now, nasa'y nakaluklok sa kanan ng Ama sa langit. Amen? So that's the gospel. So we need to preach. Sabi ni Apostol Pablo, Romans 1:16, ang sabi niya, "For I am not ashamed the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also to the Greek." So hindi ko kinahiyang mabuting balita, sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kailigtas ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. So we need to preach the gospel. So like Paul, hindi niya kinahiya ang mangaral na ebanghelyo. Hindi naman mahirap mag-preach ng gospel, mga kapatid. Okay, kaya hindi natin dapat ito ikahiya. Hindi naman mahirap magpatanggap ng mga kaluluwa. Nandyan lang yung mga kaluluwa. They are ready to hear the word of God and to accept Jesus as their Lord and personal Savior. So minsan nga, humayo kami, yung sinirang ko, almost mahigit 30 tumanggap sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi mahirap magpatanggap. Okay? So, kailangan, wag po tayong mahiya, wag po tayong matakot to preach the gospel. Okay? Take note, kung si Jesus ay nangaral ng good news sa kanyang pagparito sa sanlibutan, tayo din po na mga tumanggap kay Jesus, dapat tayo mangaral din po ng ebanghelyo. Lalo na po ngayon, napakalapit na muling pagbabalik ng Panginoon. So we need to arise and preach the gospel. Amen? So yung nakaraan, maybe narinig niyo yung tinuro ko, rescue the perishing. So now is the time to rescue the perishing. Hanapin natin, iligtas natin yung mga mapapahamak. Okay? So magkaroon tayo ng puso para sa mga ligaw ng kaluluwa. So yun po ang dahilan bakit si Jesus naparito sa sanlibutan. Sabi sa Mark 16 verse 15, anong sabi ni Jesus? And he said to them, so sino yung dim na tinutukoy dito? Tayo mga alagad ni Jesus. Yung panahon niya, mga alagad ni Jesus, kausap niya. Pero hanggang ngayon, kinakausap tayo ng Lord. Sabi ng Panginoon, go into all the world. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Preach the gospel to every creature. So we need to preach the gospel sa lahat ng nilalang. Amen? Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Even in Matthew 28:18-20, God has commanded us, inutusan tayo ng Diyos to preach the gospel. Amen? To make disciples, sabi niya, Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So, yun po yung utos sa atin ng Panginoon. That's the Great Commission. Amen? So, ito po ay inuutos ng Diyos sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo. Amen? So, hindi lamang po yan sa mga pastor, mga evangelists, mga prophet, mga apostles. Ang command ni Lord to preach the gospel, all the believers, lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Amen? Okay, lastly, tapos na po ako. Panglima,
The reason, ang dahilan bakit si Jesus naparito sa sanlibutan. Number 5, last, to give us life and may have it more abundantly. Upang bigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. John 10:10, basahin natin, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So take note, Jesus came to offer not just eternal life, but rich and meaningful life on earth as well. Amen? So hindi lamang eternal life ang offer niya, kundi abundant life. God wants us to experience abundant, overflowing blessing. Amen? Nais niyang maranasan natin yan. Hindi niya kalooban na mamuhay ang tao sa kasalatan o kahirapan. Take note, na parito siya para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Actually, in the very beginning, the original plan of God, ay makikita natin sa book of Genesis 2 verse 15. Nang linikha niya ang tao, makikita natin sabi roon, Genesis 2 verse 15, inilagay ng Panginoon, Yahweh, ang tao sa halaman ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Amen? So, purihin ang Diyos. Ang 2 Corinthians 8 verse 9, si Jesus na mayaman ay nagpakadukha upang ikaw at ako ay magsiyaman. Amen? So, yan po ang puso ng Diyos. Ayaw niyang tao naghihirap. Amen? Okay, in our conclusion, overall, Jesus came into the world to bring salvation, give us eternal life, reveal God's love, okay, preach the gospel, and offer abundant life to all who believe in Him. Amen? So, yun po ang ating pagsasummarize ng ating pinag-aralan. Conclusion verse po natin, Matthew 1:21, and she will bring forth a son, and shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. So magsisilang sa ng isang batang lalaki at si Jesus, at ipangalan mo sa kanya sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. So anong ibig pong sabihin niyan? Si Jesus po ay sinilang sa mundong ito. Ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay tagapagligtas. Amen? Ang dahilan kaya siya naparito para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Amen? So purihin ang Panginoon. So ngayon, simple lang po para maranasan natin ang dahilan na kanyang pagparito, isurrender natin ating buhay sa Panginoon, and then kilalanin natin siya bilang Hari, Panginoon, tagapagligtas. Yan ang dahilan kaya siya naparito upang tubusin ka, iligtas ka, ako, tayong lahat, sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Amen? Taas lang natin ating dalawang kamay, sundan natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Hesus, itong aking dalangin. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat ng sumubaybay sa pag-aaral ito ng salita. Pagpalain niyo sila, manangailangan ng pinansyal, mag-miracle ka, pagalingin niyo po ang bawat may sakit sa oras na ito. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong kabutihan. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. God bless po. Bye-bye.